Mga kabayan, alam nyo ba na may nag-viral na post na iniuugnay kay President Vladimir Putin kung saan sinasabing suportado niya si dating Pangulong Duterte at kinukundi na umano ang iligal na panghihimasok ng ICC sa Pilipinas. Ayon sa post, dahil umalis na ang bansa sa Rome Statute noong 2019 at binanggit pa ang Article 127, wala na raw jurisdiksyon ng ICC at anuman daw ang pag-aresto at pag-atake sa soberanya ng bansa ay may kapalit umano. May mga netizen naman na nagkomento, kaya raw hindi umuunlad ang Pilipinas ay dahil sa mga traidor at sinasabing pinagkakanulo ang kapwa Pilipino. Mga kabayan, alam nyo ba na ang ICC President, Judge Tomoko Akane at 8 pang prosecutor judges ng ICC ang sinintensyahan ng Moscow Local Court ng mula 3 hanggang 15 taong pagkakabilanggo at isinailalim sa International Wanted List ng Russia. Ito ay bunsod ng pagpapalabas ni Akane ng arrest warrant kay Russian President Vladimir Putin dahil sa pagsiklab ng giyera ng Russia at Ukraine. Ang Russia, mga kababayan, ay hindi kaanib ng International Criminal Court o ICC. Samantala, nagpataw na rin ang sanksyon si US President Donald Trump sa lahat ng judges at prosecutor ng ICC dahil naman sa pagpapalabas din ng arrest warrant kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na hindi kasapi ng ICC at mahigit na kaalyado o mahigpit na kaalyado ng bansang Estados Unidos. Ang Estados Unidos, mga kababayan, ay hindi rin kasapi ng ICC. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya ang bansang China na hindi rin miyembro ng ICC bunsod sa taliwas na ginagawa ng ICC na kahit anong bansa na hindi naman kasapi nila ay pinakikialaman. Sa huling talaan na kumalas sa ICC ay ang bansang Venezuela na nagpahayag ng political motivated lang di umano ang ginagawa ng ICC. Ano ba ang ICC? Ang ICC ay isang institusyon na binubuo ng mga abogado at lumilitis sa mga matataas na leader ng bansa na nagkasala. Ito ay walang sariling grupo ng mga armado o walang sariling hukbo o enforcement arm. Kaya nakapagtataka kung paano nila nagagawang maglabas ng arrest warrant lalo na sa isang mabagsik at malakas na bansang Russia na hindi naman din kasapi ng ICC. Ito ay pagpapatunay na hindi lang lahat ng may mataas na pinag-aralan ay matatalino at may sentido komon. O di ba? Kahit tayo na mahirap na bansa lang ay hindi nila mahuhuli kahit may Interpol pa silang sinasabi. Kung hindi papayagan, bibitbitin or kusa kang ibebenta at ibibigay ng kapwa mo Pilipino na mga namumuno tulad ng nangyari kay FPRRD. Totoo po yan kasi may sarili tayong batas at hindi din naman tayo kasapi ng ICC. Kabilang sa sanksyon o parusa ng Amerika sa mga matataas na pinuno ng ICC ay ang pagkansela for lifetime ng kanilang mga US visa pati ang kanilang sariling pamilya. Pag-freeze sa kanilang mga ari-arian at mga negosyo na nasa loob ng Amerika at mga kaalyadong bansa nito. Pag-hold ng kanilang mga bank account na nasa loob ng Amerika at mga kaalyadong bansa nito. Pag-hold sa kanilang mga credit card sa Amerika at mga kaalyadong bansa nito. Pag-hold sa mga paggamit ng e-money transfer, cash in or cash out. Meaning, inalisan sila ng kabuhayan ng Amerika. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.